At sinugod na nga ni Chuldo ang ogre at sinuntok niya ito ng buong lakas, ngunit nagawang masangga ito ng ogre gamit ang dalawa niyang kamay, dahil doon nagulat si Chuldo sa pagsuntok niya, dahil parang bakal ang tinamaan niya, at napaungol ng malakas ang ogre at agad nitong sinuntok si Chuldo sa sobrang lakas ng suntok ay tumilapon si Chuldo sa malayo. Kaya nang makita ito ni Jintae at ng dalawang sundalo ay gulat na gulat sila. Hindi makapaniwala si Jintae dahil nagawang madaig ng ogre si Chuldo, at sinabi ng sundalo na talagang ang mga ogre ay malalakas kaya hindi ito basta-basta matatalo, kaya habang gumagapang si Chuldo at sinusubukan niyang bumangon sa isip niya sa isang suntok pa lang ng ogre ay halos mawasak na siya, at ang ibig sabihin nito ay mas malakas ang ogre kaysa sa kanya, at muli na ngang umatake ang ogre kay Chuldo. Pero nagawa naman niya itong maiwasan. At sa isip niya ang kailangan niyang gawin ay dumistansya muna sa pakikipaglaban, at umungal ng malakas ang ogre at nagpaulan ng suntok kay Chuldo ngunit ang mga ito ay madali lang na naiiwasan ni Chuldo. Sa pag-iwas niya sa suntok ng ogre ay nalaman niya na ang suntok ng ogre ay simple lang at madaling mabasa, kaya ang ginawa ni Chuldo ay iniwasan niya ang suntok ng ogre at hinawakan niya ang kamay nito, at ginamit niya ang kanyang buong lakas. Kaya nagawa niya itong mabuhat at ibinagsak niya ito ng sobrang lakas sa lupa, at habang ito ay nakatihaya sa lupa ay agad-agad na tumalon si Chuldo para suntukin ang mukha nito. At sumigaw siya ng malakas. Sa sobrang lakas ng pagsuntok ni Chuldo sa mukha ng ogre ay tumilapon ang mga ngipin nito, at patuloy na pinagsusuntok ni Chuldo ang mukha ng ogre hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang nakita ito ng mga sundalo, sila ay hindi makapaniwala, dahil nagawang matalo ni Chuldo ang ogre na kamay lang ang gamit, at tuwang-tuwa na sumisigaw si Chuldo dahil nagawa niyang manalo sa mas malakas sa kanya, kaya napapaiyak na lang ang ogre habang unti-unti itong naglalaho, at nagulat si Chuldo dahil sa kanyang nakita. Isang itim na orb ang nagpakita, at bigla siyang nagtaka kung ano kaya ang kakayahan ang meron sa itim na orb, at siya ay nagulat sa nakita niyang kakayahan ng orb, at sa sumunod na pangyayari ay makikita ang portal papunta sa Nova. At bago umalis ay nagpasalamat ang mga sundalo kay Chuldo sa pagligtas sa kanilang buhay. Tugon naman ni Chuldo na wala lang iyon dahil gusto niya lang daw talagang labanan ang ogre mag-isa. At bago umalis ang mga sundalo ay tinuro niya kay Chuldo ang shop kung saan pwede silang bumili ng mga item na magagamit nila pagdating sa Nova, na ipinagtataka ng dalawa, at pahabol pa ng sundalo na lahat ng nakuha nila sa testing ground ay hindi nila madadala sa Nova. At ang lahat ng mabibili nila sa shop ang pwede nilang madala doon, at makikita nga sa shop ang isang goblin merchant na nakaupo habang naghihit-hit ng kanyang sigarilyo, at sinabi nito sa kanila na pumili na sila sa kanyang mga tinda, at manghang-mangha si Jintae dahil nakakita siya ng nagsasalita na goblin, at nagpaalam na din ang dalawang sundalo sa kanilang pag-alis. Tanong ni Jintae kay Chuldo kung ano daw ang bibilhin nila, dahil sila ay may madaming goblin coin. Tugon naman ni Chuldo sa kanya na bilhin daw nila lahat ng mabibili nila, makikita nga na sobrang daming gamit ang nabili nila Chuldo at Jintae kaya silang dalawa ay tuwang-tuwa, at may biglang lumabas na system window at inuulat na lahat ng kondisyon para sa pagpunta sa Nova ay natugunan na. At lumapit na nga silang dalawa sa may portal at makikita nga na maari na silang makapunta sa Nova. Sinabi ni Jintae na sa wakas ay makakapunta na sila sa ibang planeta. At tinanong niya si Chuldo kung kinakabahan ba siya. Tugon naman ni Chuldo kung bakit naman siya kakabahan at makikita nga sa mukha ni Chuldo na siya ay sabik na sabik ng makapunta sa Nova, at makikita nga na pumasok na sila sa mundo ng Nova. Sa sumunod na pangyayari makikitang nakarating na si Chuldo at Jintae sa Nova. Sinabi ni Jintae kay Chuldo na ang planetang Nova ay parang kagaya lang sa Earth, at manghang-mangha siya kaya itinuro niya sa itaas ang dalawang naglalakihang mga buwan. At pagkatapos nakita ni Jintae ang mga ilaw sa isang tribu, mukhang doon daw nagtitipon-tipon ang mga tao kaya doon sila dapat magpunta, at biglang tinawag ni Chuldo si Jintae at sinabi niyang sila daw ay may problema. Kaya tanong ni Jintae kung ano naman yun, at biglang sinabi ni Chuldo na siya ay gutom na gutom na. Nang narinig yun ni Jintae siya ay namutla. Sa isip niya na yun ay talagang isang malaking problema, dahil pag nagugutom si Chuldo, ito ay nagiging parang halimaw. At nagulat sila Chuldo dahil mayroon nagsalita sa likuran nila, at tanong nito sa kanila kung ngayon lang ba sila nakapunta sa mundo ng Nova. Makikita nga sa likuran nila ang isang magandang babae at tanong nito sa kanila kung kailangan ba nila ng tulong, kaya agad na tinanong ni Jintae sa babae kung saan may malapit na pwedeng makuhanan ng pagkain, at napansin ng babae na may mga dalang gamit sila Jintae.
At sabi nito na mukhang mayroon naman silang dalang mga gamit, at sinabi nga ng babae kila Jintae na sundan nila siya, dahil kailangan nilang magtulong-tulong sa panahon ng apocalypse, at alam niya kung saan pwede makakuha ng makakain, kaya tuwang-tuwa sila Chuldo na nagpasalamat sa babae at sinundan nila ito. Sa sumunod na pangyayari itinuro ng babae ang isang malaking ilog kung saan pwede makakuha ng pagkain, at nang nakita yun ni Jintae siya ay namangha, kaya agad-agad niyang kinuha ang kanyang dala, at sinabi niya na kaya niya makagawa ng panghuli ng isda galing sa binili niya sa shop, kaya sinabi niya kay Chuldo na maghintay lang siya sandali, dahil mas alam niya gumawa ng panghuli ng isda, at sinabi ng babae kila Jintae na gumawa na sila ng pamungwit, at siya ay aalis muna para kunin ang mga pain na naiwan niya doon na agad namang sinang-ayunan ni Jintae, at pagkatapos magawa ni Jintae ang pamungwit, ay sinabi niyang nag-aalala siya, ngunit nakakagaan ng loob na makilala ang ganoong uri ng tao na sobrang bait. Sa kabilang banda sa likudan ni Jintae galit na sinabi ni Chuldo na siya ay gutom na. At sinabi ni Jintae na maghintay pa ng kaunti dahil malapit nang matapos ang kanyang ginagawa, at matagumpay nga niyang nagawa ang fishing rod, dahil doon nag-pop up ang system window na nakakuha siya ng crafting skills, habang itinataas niya ang kanyang fishing rod at namamangha sa kanyang gawa. Si Chuldo ay hindi na nakapagpigil kaya siya ay biglang nawala sa kanyang kinatatayuan, at gulat na gulat si Jintae nang makitang tumalan si Chuldo sa ilog para makahuli ng isda gamit lang ang kanyang mga kamay, kaya malakas niyang sigaw kay Chuldo na siya talaga ay isang baliw, ba't daw niya nagawang tumalan sa ilog, at sinabi pa niya na nawawala talaga sa pag-iisip ang taong iyon kapag nagugutom, at sa kanyang likod ay mayroong grupo ang biglang lumitaw, at sinabi ng isang lalaki, bakit ka nag-iisa na saan ang kasama mo kaya biglang napalinggan si Jintae sa nagsalita, at nakita niya ang grupo ng mga gangster at ang babaeng kasama nila kanina. Tinanong ni Jintae ang babae kung ang mga kasama ba niya na yun ay ang mga kaibigan niya, at nagtawanan na nga lang ang mga lalaki nang narinig nila yun, at sinabi ng isang lalaki kay Jintae na ang lugar nato ay Nova, kaya kung sila ay walang alam panigurado sila ay mananakawan ng mga taong kagaya nila, at sigaw ni Jintae sa babae ba't niya nagawang lokohin sila, habang hawak siya ng dalawang lalaki, tugon ng babae na normal lang na paglaruan ng malalakas ang mahihina, kaya ibigay na daw nila lahat ng gamit nila. At biglang sinabi ni Jintae na makinig kayong lahat, kung guguluhin niyo ko siguradong may mangyayari sa inyo at pagsisihan niyo ito sa huli. Nang narinig yun ng isang lalaki ay agad-agad nitong sinampal si Jintae, at tanong nito sa babae kung nasaan ang kasama nitong malaking lalaki, at sinabi ng isa na baka siya ay tumakas nang malaman niya na papunta na sila, o baka naman nagtatago yun sa may tubig dahil sa sobrang takot, at biglang tumalsik ng malakas ang tubig, at sa may ilog biglang lumabas si Chuldo na nakikipaglaban sa dalawang buwaya at makikita nga nakagat-kagat siya ng isang buwaya sa kanyang ulo. Nang nakita yun ang mga gangster sila ay natakot, sa isip ni Chuldo na ang nakuha niyang ability ay nakakahanga, at ang ability pala na nakuha niya sa Black Orb, na kanyang ikinagulat ay isang special ability ng ogre, ni hindi man lang siya magawang galusan mula sa kagat ng buwaya, at sa isip niya ay nakakuha siya ng isang kahangahangang katangian, kung saan ang balat ng mga higanti ay gawa sa isang epidermis na mas matigas kaysa sa bakal, dahil doon ay nagawang matalo ni Chuldo ang dalawang buwaya, at siya ay lumapit na papunta kila Jintae, at tinatanong nito ang mga lalaki na kung sino sila, dahil ang kinuha niyang dalawang buwaya ay sapat lang sa kanilang dalawa, at biglang sumigaw si Jintae kay Chuldo na tulungan siya, dahil niloko sila ng mga bastos na ito, at sinabi ni Chuldo na kailangan niya ng kainin ang karne ng buwaya, at tinanong niya si Jintae kung may problema ba. Kaya malakas na sigaw ni Jintae na ang mga lalaki daw na ito ay nagawa siyang sampilan at problema lang ang dulot nila. Sa kabilang banda sinabi ng isang lalaki sa kanyang kasama na di ba isa kang fighter, ano ang gagawin mo? At sumigaw ang isang lalaki kay Chuldo na ang lakas ng loob mo, di mo ba nakikita na mas marami kami kaysa sa inyo at bigla nang sumugod si Chuldo at sinuntok niya ang lalaki at ito ay tumilapon sa malayo, at nang makita ito ng lalaki bigla siyang nakaramdam ng takot at sinabi ni Chuldo sa kanila na maghanda sila, dahil ang problema ay hindi niya sinusolusyonan. Ang ginagawa niya dito ay binubugbog ng marinig yun ng babae. Ito ay biglang kinabahan. Sa sumunod na pangyayari makikita na linuluto ni Chuldo ang buwaya na nahuli niya at sindek niyang tanong sa mga gangster, kung ang pangalan ba ng grupo nila ay Yongyusgang kung saan lahat ng baguhan ay kinikikila nila at sabi nga ng lalaki na tama ang sinabi niya at sa isip niya, kung titingnan parang napakabata pa niya saan kaya galing ang taong ito,
at mapapansin nga na bogbog sarado na mukha ng lalaki, at tinatanong ni Cheldo ang lalaki kung siya daw ba ang leader nila at pangising sagot nito na hindi, dahil ang boss nila ay si John Yong-gu, at siya ang pinakamalakas sa lugar nila ngayon at sinabi ng babae kay Cheldo na lagot sila ngayon dahil ang boss nila ay sobrang lakas dahil madami itong ginamit na stat stone na nakuha nila sa mga baguhang makikita. Nang kinagat ni Cheldo ang ulo ng buwaya, kahit ito ay sobrang tigas at sinabi niya sa mga gangster na ang boss nila ay mukhang laging naghahanap ng problema nang nakita ng mga gangster na kinain ni Cheldo ang buwaya. Sila ay nagulat at tinapon ni Cheldo sa harap nila ang ulo ng buwaya at sinabi niya na ituro nila kung nasaan ang boss nila para makaharap niya na ito. Sa sumunod na pangyayari sa lungga ng mga gangster makikitang tumilapon ang dalawang bantay dito, halos hindi makapaniwala ang mga gangster dahil ang nakakataas sa kanila ay nagawang matalo ng isang suntok lang. Ang umatake palang iyon ay si Cheldo. Sinabi niya na ang karne ng buwaya ay sobrang kunat. Pero ngayon ay nagawa na niya itong matuno sa tiyan niya. At maririnig ang usapan ng mga tao. Tinatanong nila ang bawat isa kung sino kaya ang taong iyon. At naririnig niya ang usapan ng mga tao na tinatawag siyang traidor dahil sa pagdadala niya ng lalaking iyon sa kanilang base. Sa isip niya malalagot kaya kami kapag nanalo si boss sa laban? At bigla na lang sinigaw ni Cheldo ang pangalan ni Yong-gu. Sinabi niya na lumabas siya sa lungga niya, maglaban sila ng lalaki sa lalaki. At padagdag na sigaw ni Cheldo kung siya ba ay takot. At lumabas na nga ang boss ng mga gangster na si John Yong-gu, at tinatanong niya kung sino itong sobrang ingay sa labas. At nang nakita ito ni Jintae siya ay nagulat dahil sobrang laki nito, mas malaki pa kay Cheldo, at sinabi ni Yong-gu sino daw ang nanggulo sa mga tauhan niya. At linapitan nga ni Cheldo si Yong-gu, tinanong niya ito kung siya ba ang leader ng mga gangster. At tugon naman ni Yong-gu ang lakas ng loob niyang magsalita sa harapan niya, at tugon naman ni Cheldo ang pagiging matanda ba ay maganda dahil kaya nilang kikilan ang mga baguhan. Ngunit bago pa niya may pagpatuloy ang kanyang sinasabi ay bigla na lang sumuntok ng mabilis si Yong-gu sa mukha ni Cheldo. At galit na sabi ni Yong-gu sa panahon ngayon ay dapat hindi puro salita lang ang alam. At biglang nagsalita si Cheldo na tama siya. Nang narinig yun ni Yong-gu siya ay nagulat. At makikita nga na nagawa ni Cheldo na masangga ang suntok ni Yong-gu. At sinabi ni Cheldo kung sino ang malakas ay siya ang mas nakakatanda. At agad na ibinaba ni Yong-gu ang kanyang kamay at hindi siya makapaniwala na naharangan ni Cheldo ang kanyang suntok, kaya sinabi niya na interesting ang taong ito. At sinabi niya kay Cheldo na hinahangan niya siya, at dahil nagawa niya masangga ang suntok niya. Kaya kung siya ay mananalo ay sasali siya sa grupo nila. At sumangayon naman si Cheldo at sinabi niya kung siya naman daw ang mananalo ay kukuhanin niya sila, sabay turo ng kanyang daliri sa apat na tao, na ikinagulat ng lalaki, at sinabi niyang bakit biglang nagdedesisyon ang lalaking yun sa sarili niya, at sumugod na nga si Cheldo kay Yong-gu at sinabihan niya itong utak-ibon, at sinuntok na nga ni Cheldo ng sobrang lakas ang tiyan ni Yong-gu pero hindi ito natinag, na kanyang ikinagulat at napangisi na nga lang si Yong-gu at sinabi niya kay Cheldo kung yun na ba ang pinakamalakas niyang suntok. At nang nakita yun ni Jintae ay hindi ito makapaniwala dahil hindi man lang tumalab ang suntok ni Cheldo. Kaya sinabi ni Jun-go na hindi imposible yun dahil ang kanilang boss ay nakakain na ng 12 stat stone, at ang kanyang estado at lakas ay para ng isang over. Makikita nga na patuloy na pinagsusuntok ni Cheldo si Yong-gu, pero nagagawa naman itong madepensahan ni Yong-gu. Sa isip niya na ang balat niya ay katumbas na ng isang over, pero ang suntok ni Cheldo ay palakas ng palakas. Kaya sumigaw si Cheldo na ngayon lang siya nakakita ng katulad ng isang over na sobrang kunat na parang bakal ang balat, dahil nga sa sobrang lakas ng mga suntok ni Cheldo ay nagawa niyang mapatalsik si Yong-gu. At sinabi ni Yong-gu sa kanya na bata ka pa kaya ang suntok mo ay nakakakiliti, at sumugod na nga si Yong-gu at sinuntok niya ito pero sinabayan din siya ng suntok ni Cheldo, kaya nagkatamaan ang kanilang mga kamao, at biglang nagulat si Yong-gu dahil ang daliri niya sa kamay ay nabaluktot, at sumigaw si Cheldo na siya ay nagpapasalamat sa pagsuntok niya, at sinabi niya na ito ang totoo balat ng over, at biglang na nga sinakal ni Cheldo si Yong-gu, at sinabi niya na siya ay maghanda dahil baka aksidente niyang maputol ang dila niya sa suntok niya na gagawin. Nang makita ito ng mga tauhan ni Yong-gu ay gusto nilang iligtas ang kanilang boss, ngunit laking gulat nila nang makitang hinarang sila ng grupo nila Jun-go, at sinabi ni Jun-go na ang pakikipaglaban daw ng boss nila ay patas, pero kung sila ay mangangialam sila daw ang makakalaban nila,
at sigaw ng lalaki kay Junggo na sila ba ay nagtataksil na, at tugon naman ni Junggo siya ay tapat sa kung sino ang mas malakas. At sa kabilang banda sa sobrang lakas ng suntok ni Cheldo kay Junggo ito ay lumipad sa ere na ikinagulat nila Junggo at bumagsak sa harapan ng mga tauhan ni Junggo at nagmamakaawang sigaw ni Junggo kay Cheldo na maawa siya sa kanya, pero tinalunan pa rin siya ni Cheldo at sinuntok ulit siya sa mukha. Nang nakita yun ng mga gangster sila ay natulala. Sinabi ni Cheldo na ang leader nila ay humihingi ng awa para sa kanyang buhay. Nakakaawa. At ang sumunod na pangyayari makikita ang mga gamit na nakabalot at sinabi ni Junggo kay Cheldo, na nakuha na nila ang lahat ng pwede nilang makuha sa grupo ni Junggo, kaya tugon ni Cheldo na sige at sila ay aalis na. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Junggo kaya siya ay napalingon sa kanyang likuran at biglang nagsalita si Junggo pwede daw ba siya magtanong ng isang bagay, at tugon ni Cheldo ano naman ang gusto niyang malaman. At sinabi ni Junggo na kung saan sila nakabilang na organisasyon dahil ngayon lang nila siya nakita, at tugon naman ni Cheldo ano ang pinagsasabi niyang organisasyon. Sinabi niyang sila ay mga high school pa lang nang marinig yun ang grupo nila Junggo sila ay biglang nagulat, sa sumunod na pangyayari makikita na nag-set up na ang mga kasamahan ni Junggo, at sinabi niya kay Cheldo na sila daw ay nagpapasalamat sa pagsama nila sa kanila, tugon naman ni Cheldo na okay lang yun. Kaya simula ngayon ay pagbutihan na nila ang kanilang ginagawa. Sa isip ni Cheldo na ang pakikipaglaban ay parte ng barbarian para lumakas. At sa wakas din ay nagawa niya ng magkaroon ng unang mga kasama, pero kahit na ganun siya ay mahina pa, sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan ko kung nakita iyon ng aking ama tiyak na madidismaya siya, kaya dapat ay kinuha ko na ang kanyang ulo. Biglang nagulat si Jintae nang makitang nakakuyom ang mga kamay nito at nanginginig. Nang mapansin ni Cheldo si Jintae ay tinawag niya itong vice captain, na ikinagulat ni Jintae. Kaya tinanong ni Cheldo si Jintae kung napaliwanagan niya na ang mga bago nilang kasama, at nang marinig ni Jintae na tinawag siyang vice captain siya ay natuwa, at sinabi niya kay Cheldo na oo sinabihan niya na ang mga kasamahan nila na mag-set up ng tent, at linapitan nga siya ni Cheldo sinabi niya sa kanya na aalis na sila dahil mahirap magsayang ng oras, na ipinagtataka ni Jintae kaya tinatanong niya kung saan naman sila pupunta. At tugon ni Cheldo na pagdesisyonan na niya ang susunod na pupuntahan nila. Nanlaki ang mata ni Jintae nang makita ang lugar na gustong puntahan nila ni Cheldo, at sinabi niya na kung gusto nilang lumakas ay kailangan nilang magpunta doon, sa direksyon na kanyang itinuro at makikita ang isang pyramid, at makikita sa system window na yon ay ang tinatawag na Pyramid Sanctuary. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.